Hindi ka niya matitiis palagi kapag ganito ang behavior mo. Yes. Alam niyo ba na merong mga tao na hindi natitiis? And meron ding mga tao na natitiis. No? And meron ding mga taong nababaliwala. Tsaka meron ding taong hindi mo kayang babaliwalain. So yan po ang tatalakayin natin dito. No? Unang sa lahat, instead na kung minsan sila yung dapat na hindi makakatiis sa'yo, is ang nangyayari pa kung minsan ay ikaw pa ito yung hindi nakakatiis. No? Na i-reach out sila, nakausapin, nahabulin. Actually, sa totoo lang, nakadepende lang din kasi ito kung paano natin sinanay yung tao na yun and kung paano mo rin sinanay yung sarili mo. No? Kung paano mo pina-attach yung sarili mo at saka yung buhay niya sa relationship ninyo. Yes. Seryosong usapin mga utol. Real talk po ito, no? Na kung ikaw, sa simulat sa pool, no, sa early stage ng relationship ninyo, since until now, is kapag ikaw mismo binubuhos mo ang lahat-lahat sa kanya, binibigay mo ang lahat-lahat sa kanya, nandyan ka, lahat ng oras mo, lahat ng energy mo, everything, no? Nandyan ka or iniikot mo rin yung mundo mo sa relationship ninyo or sa taong ito, is dyan ka rin po maa-attach. So ngayon, kung dyan ka na-attach is yan din ang makakasanayan ng partner mo na dyan din siya maa-attach. So ngayon, kung ito na ang mangyayari is hindi hahantong na hindi ka kayang itiisin ng lalaking ito kasi yung pina-attach mo sa kanya or yung pinasanay mo sa kanya ay nandiyan ka naman palagi. Kaya palagi kanyang titiisin dahil ikaw na mismo binabalandra mo, pinapangunahan mo, ikaw na kumbaga yung gumawa ng way, no, para i-attach mo lalo yung sarili mo sa relationship ninyo or sa kanya. No, kumbaga pa ikaw ang nagpakita na hindi mo siya natitiis. Oh. So ngayon kung ito yung pinapakita mo is paghantong or yung pagdating neto sa partner mo ay ikaw ngayon naman yung kanyang matitiis. Titiisin ka niya. Bahala ka dyan. No, kasi andyan ka naman eh. Parang wala kang binigay na space, wala kang binigay na gap, wala kang binigay na kaunting oras, no, para sa sarili mo. Nakuha mo ba yung pinupunto ko, no? Na kung nandyan ka naman palagi, is ang dating neto is always nandyan ka eh. May pressure, may tension, no? So sinasanay mo ko sa ganyan. So mapabaliwala kita lalo. And pwede kitang matiis kasi I know na naghihintay ka lang. I know na nandyan ka kasi sa pinapakita mo ring kilos na ginagawa mo ang lahat-lahat para sa akin. Halimbawa, ako yung partner mo is nagpapahiwatig na po ito na ikaw na mismo ay may takot din na mawala ako. No, so bakit pa ako matatakot? Bakit pa ako matatakot na hindi ka kayang tiisin kundi titiisin pa kita? Yes, utol, no? Kasi ang minumulduran natin o yung pinapasanay natin sa partner natin ay maling pamamaraan. Hindi mo man lang siya binibigyan ng curiosity. Kasi yung isang tao is mabibigyan siya ng curiosity kung marunong ka rin magbigay ng space, ng limitations, ng boundaries. No? Na kung palagi mong iniikot-ikot yung sarili mo sa relationship ninyo, mapapaliwala ka talaga. Pero, kung nagbibigay ka rin or naglalaan ka rin ng oras ng pagmamahal ng energy sa iyong sarili, ay dito na po mababawasan yung oras, no, na pinubuldura natin or yung attachment na binibigay natin sa partner natin. Mapababae, mapalalaki. Na kung minamahal mo ang iyong sarili, ay meron kang oras, no, na nilalaan sa iyong buhay or sa iyong sarili. So talagang mababawasan mo yung oras mo doon sa partner mo. Pero kung all the way lahat-lahat binubuhos mo doon, mae-echopera ka lang lalo ng partner mo. But if kung yung pag-uusapan natin na hindi kanya matitiis, talagang hahabul-habulin ka niya, magme-message siya, maglolonging siya sa'yo, mamimiss ka niya, bigyan mo naman ng panahon yung sarili mo.
Na yung tipong, kung nandyan ka, binibigay mo naman ng oras mo. Na kung yung tipong nasa oras na kapag ikaw ay wala is yung tipong mapapahanap siya, mabibigyan siya ng curiosity ano na kaya yung ginagawa ng taong yun. No? Hindi ka nagiging predictable. No, kasi kung sinasanay mo na nandiyan ka na lang palagi, until na masanay din yung partner mo, nagiging predictable ka na. Basang-basa ka na ng partner mo. So once na mababasa ka niya na ganito ka klaseng tao, nandiyan ka naman palagi, may takot na mawala siya, mas lalo siyang makakampante. Tandaan ninyo, ang kampante ng tao ay ito po yung mag-uudyok na mawawalan siya ng takot sa iyo. So that's why, hanggat maaari, tanggalan niyo po ng kampante yung partner ninyo para magkaroon siya ng takot na mawala ka. So ang kampante na ito ay lumalago, nagbo-boost kapag ikaw mismo pinapaikot mo ng pinapaikot yung sarili mo or yung buhay mo sa relationship ninyo. Yes, sa kinikilos mo pa lang na kahit hindi mo ito sasabihin sa partner mo kung gaano mo siya kamahal, mapapansin at saka mararamdaman na ito ng partner mo. Kaya dito na siya mamimihasa. May takot yung taong ito na mawala ako. Kaya kahit titikim pa siya ng kahit iba't ibang putahe is alam niya na hindi mo siya iiwan. Alam niya na ikaw mismo tatanggapin mo pa rin siya kasi nga may takot kang mawala siya. Yun ang pinatatak natin sa isipan ng partner mo. Oh, no? Compare natin utol na hindi ka gaano naglalaan ng buong oras mo sa relationship ninyo. Na kung sa oras ng trabaho, sa oras ng para sa sarili mo ay walang nakakadistorbo. No, may sarili kang buhay na inaayos, na nilalakaran, na minamahal, na inaalagaan. Kasi kung hindi mo ito nabibigay lahat-lahat, the more na merong curiosity yung tao na yun, ay mawawalan siya ng kampante. And kapag wala siyang kampante, meron siyang takot na mawala ka. Na anytime pwede kang mawala sa kanya. Yes. So napaka-importante din po, no, na mag-focus tayo sa ating sarili. Na mahalin ng ating sarili. Na huwag ibigay lahat ng oras, energy, and everything. Or ikutin natin yung mundo natin sa relationship o sa tao na ito. Lalo na kapag wala pa namang kasiguraduhan, hindi mo pa nga asawa. No, yung iba kasi pinapangunahan na nila eh. Tinatrato na nila na parang asawa pero hindi pa nila lubos kilala yung tao na ito. So ang nangyayari is lahat, buong buhay, buong oras nilalaan na sa relationship. So panay na bantay yung partner, panay ka na bantay sa partner mo. Masasakal na yung partner mo. Dahil sa sobrang patay na patay ka sa kanya. So, kumbaga pa basang-basa ito. Mababasa ka talaga ng partner mo dito. So, once na nagiging predictable ka na, wala nang challenge. No? Wala nang excitement. Wala na. Mas lalo kang mababaliwala. Mas lalo kanyang titiisin. Pero kung merong curiosity dahil hindi mo naman binubuhos lahat-lahat, still, meron ka pa rin pagmamahal sa iyong sarili, may oras ka pa rin na nilalaan sa iyong sarili. Mas lalo siyang makukurious, mas lalo po niyang hindi ka matitiis. Kapag mawalay ka lang, kapag mawala ka lang, yung tipong ang hirap pala na kunin yung oras mo. No, na ganito pala ka-importante sa'yo yung oras mo. Hindi yung anytime, andyan ka naman, ikaw pa nga mismo ang nagde-deliver ng sarili mo. Ikaw pa nga mismo yung nagbabalantra ng sarili mo dyan na tutuklawin ka na lang niya palagi. May etsapuera ka. Matitiis ka. Copy? So, wala namang mawawala actually kapag inuuna natin yung ating sarili utol. Always po ninyong mahalin ang inyong sarili. Hanggat minamahal ninyo ang inyong sarili, hindi ka po mapapaano. Copy? So, yun lang po mga utol. Sana'y nakatulong yung video na ito. Maraming salamat. So, ingat kayo. God bless and babush!